Kaya naman makakasama ulit natin si Diane and Jules na may makakausap silang abogado from BIR pag-uusapan ang pagbabayad ng buwis. Alright, thank you so much, Carla Paderna. Nako, ayan. Ikaw, Carla, nakapagbayad ka na ba ng buwis, no? Dahil ito, April 15, nako, filing na po, deadline na po ng filing ng mga tax. Kaya naman make sure na nakapagbayad na po kayo. Kaya naman ngayong umaga makasama natin sa Attorney James Roldan ng BIR para po pag-usapan pa ng mabuti ang impormasyon tungkol dyan. Good morning, Attorney. Morning, Diane. Morning, Jules. Good morning sa inyo mga tagapanood. Alright, sir. Basic question po. Gaano po ba kahalaga yung pagbabayad ng buwis? Well, ito ay napakahalaga para sa ating bayan. Ito ay isang obligasyon natin bilang mamamayan na mag-contribute sa ating bayan. Ang tinatawag nga sa tax, ito yung ating lifeblood of the nation. Dahil ito ang parang magiging source ng kabuhayan ng ating gobyerno para mapondohan yung mga programa at mga serbisyo na ibinibigay sa ating mga mamamayan. Alright, siguro for the benefit of our viewers, Attorney, syempre malapit na nga po yung deadline ng filing. Paano po ba yung tamang proseso sa pagfa-file nito? Well, ang importante sa April 15, o bago mag-April 15, yung filing ng ating income tax return. So, unang-una natin yung form, makuha, at i-fill up natin lahat yung mga fields, lahat yung mga spaces doon ng tama, at basically, dideklara natin yung ating income, at yung meron tayong mga allowable deduction, kunyari kung ilan ang anak natin, o kung tayo ay married or single, at magkakaroon tayo ngayon ng computation kung magkano yung tax. At pagkatapos nun, kailangan natin bayaran kung meron pa tayong tax due. Ngayon, hindi ito, pagka disweldo ka naman, o yung tinatawag nating salary compensation, o yung nag-earn ng sweldo, ang ano dyan, normal dyan na yung employer ay nagwi-withhold na, nagkakaltas na. At yung employer ay obligado na kaltasin yung tamang amount, o yung tamang buwis. Para sa ending, pagdating ng April 15, hindi na kailangan mag-additional return o mag-file. Hindi na kailangan mag-file ang mga compensation earners. Kasi yung na-withhold, tama na dun sa tax due for income ng taxpayer. Alright. Sir, for 2014, ano po ba yung target na amount na makolekta po ng BIR? And last year, how much po? Malaki ang ating target ngayon, nasa 1.4 trillion pesos. Malaki yung target. Dahil ang economy natin ay maganda, ay malaki rin yung ating target for the year. Kaya malaki rin malaki talaga yung, actually ang target natin before the end of the term of President Pinoy, makaabot tayo sa close to 2 trillion pesos. No? These are record amount yan na collection. Pero, Attorney, do you think maabot natin itong target amount natin ito since marami rin tayong mga kababayan ngayon na humaharap sa tax evasion? Yes, I think yung pag-file ng tax evasion cases under the RATE program, ito ay nakakatulong dahil nga ito ay pinapaalam sa mga taxpayer na pag kayo ay hindi magbayad ng tama, pwede kayong, at itong hindi pagbabayad ninyo ay makonsider na tax evasion, pwede kayong na ang hatol ay pagkulong makulong, ano? Kaya importante rin yung rate program. I think nakakatulong yan sa ating compliance ng mga taxpayer. Siguro, Attorney, linawin lang din natin sa viewers natin, no? Since yung may mga iba dyang malalaking tao na humaharap ngayon sa tax evasion, hindi sila nagbabayad ng tax or hindi nila dinideklara yung talagang amount ng kanilang kinita. Paano po ba ito? Kapag napatawan ka ng tax evasion, magbayad ka lang nung hindi mo nabayaran noon? Maabsuelto ka na? Or pwede ka pa rin pong makulong? Well, yun ang sa ating current policy, ito ay bagong policy under the RATE program, no. Pag merong criminal tax evasion at nakasuhan kayo, ang habol ng BIR ay makulong yung taxpayer. Kaya kahit gusto magbayad ng taxpayer, pwede sila magbayad kasi yan ang dalawa yung liability pag may tax evasion. Meron ka nung criminal liability at meron ka nung civil liability. Yung civil liability, yan yung utang mo na tax. Okay. So, pag yan ibinayad mo, extinguish na, mawawala yung civil liability. Pero yung crime,
yung criminal liability, hindi nawawala yan sa pagbayad. Kaya kahit bayaran nyo, ang policy ng BIR, itutuloy namin yung criminal case. Kaya yan ang purpose kasi niyan ay talagang ipatupad yung provision ng batas na ang sinasabi kasi ng batas, pag ikaw ay nag-evade ng taxation, dapat makulong ka. Kaya yan lang po yung aming pinapatupad ngayon. Alright, sir. So talagang meron po talagang mga cases ng tax evasion yearly, sir, do. So before we go to the details on the ITR, gusto ko lang po sanang i-emphasize po natin yung kahalagahan po ng tax. Lalo po nabanggit nyo kanina, sir, no, na around 1 trillion yung gusto nating ma-reach na makuhang buwis. 1.4, yes. So, and kung i-compare po natin yan sa national budget na nag-a-amount to 2 trillion, talagang half na national budget, yun po ba, sir, nanggagaling po sa buwis lahat? Yes, about more than half of the national budget is from BIR collections. Alright. Kaya malaki yung impact. Kaya importante napaka-importante ng BIR ay makaabot ng aming mga target. Alright, ito naman, pumunta tayo sa ITR. Gaano kahalaga rin ang pag-file nito at kailan ng deadline? Well, ang ITR ay mahalaga dahil ito yung ating kailangan i-file bago mag-April 15. No? Ang ating deadline ay April 15, no? Which is a Tuesday. Ang kadalasan nagiging problema ay karamihan sa ating kababayan nagmamadali at pag malapit na sa April Doon 15, lahat dumadagsa doon ang nagdadagsaan. tao sa BIR. Kaya nahihirapan din sila makapag-file. Siyempre, nahihirapan din ang BIR na tanggapin lahat dahil napakadami na nagdadagsaan. Kaya ang aming payo ay sana aga pa lang, pumunta na, i-download nyo na yung form o kaya pumunta kayo sa BIR office na malapit para kunin yung actual form at i-fill up nyo na at magbayaran nyo na inyong tax. Sakaling hindi po sila umabot sa deadline at hindi nag-fail sila na mag-file ng kanilang ITR, ano po yung mga penalty na maaring ipataw sa kanila? Well, tatanggapin naman pa rin yung income tax return, kaya lang meron ng penalty yan. And ang penalty ay 25% surcharge kaagad. Kaya medyo masakit kung malate ka. Kaya ang maganda dyan ay agahan ng pagpa-file. Kaya sa magka 25% ka pa Laki na din yun. surcharge, di ba? Malaki Alright. din yun. Sir, sino po yung mga required na kailangan mag-file nitong ITR? Ang mga required ay lahat ng, basically lahat ng income earners. So, pag ikaw, lahat. Ang ano lang, yung mga nabanggit ko kanina, yung mga disweldo, those earning salary compensation, at yun lang ang kanilang ikinikita, hindi na sila kailangan mag-file ng actual return. Dahil yung may tinatawag kaming substituted return, yung ifina-file ng employer, para dun sa kanilang employee, yun na yung considered na return. At dapat yung employer, ang iwini-withhold ay yung tamang amount, yung tax due doon sa taxpayer. Pero attorney, alam natin na tama po kayo kanina sa nasabi nyo na sa tuwing dadagsa na malapit na nga ang April 15 or yung deadline for filing, dumadagsa yung tao. Pero all throughout the process, alam natin mahirap, pipila. May ginagawa po ba ang ating BIR para mas mapadali po yung ating mga mamamayan o meron ba tayong mga ibang requirements na mas pinadali na natin para makuha po nila kaagad? Well, meron tayong yung forms ginagawang available sa ating website ngayon. So, Online kasi na. kahit hindi ka pumunta, pwede nyo i-download yan sa ating website, yung BIR, www.bir.gov.ph. So, kahit hindi kayo pumunta, meron kayong, pwede nyo i-download, pwede nyo na i-fill up. Yan. At saka, siguro, tulong na rin ng BIR na dahil alam natin, maraming magdadagsaan, na magbubukas kami itong mga 2 Sabado bago mag-April 15. So, starting this Saturday and next Saturday, so I think that's April 5 and April 12, magbubukas sa mga opisina ng BIR para tumanggap na sa mga return. So, magdadagdag din ng oras. At yung mga tao, lahat ng tao ay nakafocus sa receiving ng tax return. Alright. Pero sir, darating din po kaya yung point na pwede ka na rin mag-submit ng pag-file ng mga ITR, let's say online na rin. Yes, meron tayong electronic filing and payment system. Sa ngayon, hindi pa sakop lahat ng taxpayer. Pero lahat yung mga large, tinatawag naming large, yung mga malalaking kumpanya, lahat ng mga government contractor, required yan na required sila na under the EFPS. Meron tayong sistema. Kaya lang
in the future, i-expand natin yung coverage para lahat na maging electronic filing. At maganda yan dahil mas madali at yung datos kaagad ma-access ng BIR kasi electronic kaagad yung data. Alright, siguro yan ang dapat pa nating abangan, no? Yung electronic na yung, siguro yung pagpa-file nila ng kanilang Kasi dagdag tax. sa efficiency yan. Oo, at saka mas mapapabilis at less, hindi ka na pupunta doon para pumila, less time, para makaka-conserve ka rin ng time, magiging productive pa yung araw mo. Pero attorney, at this point, siguro what can we expect from BIR this 2014? Well, for 2014, malaki yung aming collection target. Kaya tuloy naman yung mga effort natin na makapag-kolekta para sa ating bayan. At the same time, under the rate program, sa paghahabol ng mga tax evader, ito ay makakatulong para ipakulong yung mga tax evader para yan maging lesson para paalala rin sa ating taxpayer na magbayad ng tamang Sana buwis. nga, no, kahit matataas na tao, no, mabigyan din talaga ng leksyon. Yes, actually, marami ng malalaking matataas at makilalang tao na nakasuhan under the Pero rate bailable program. po ba yun kapag nakulong sila? Depende sa korte yan. Kaso, Okay. Yes. Talaga inaasahan natin, Diana, na talaga maging fair lahat. Kasi Yes. kahit yung mga, kung Kasi ano man kahit yung mga trabaho mo, karaniwang tao talaga, yung Nagbabayad pinakamababa, talaga ng buwis. nagbabayad talaga lahat ng buwis. Kahit tayo, no? Kahit ang hirap minsan, talagang required lahat. Para naman po yan sa taong bayan at para sa ating lahat. Alright, sir, final message po sa mga boss natin. Well, mga kababayan, malapit na po yung April 15. Ay payo po namin na agahan po ninyo ang pag-fill up ng income tax return. Medyo bago po yung itsura ng form natin, pero parehas pa rin naman yung kailangang impormasyon na ibigay. Maaga pa lang, magkuha na tayo ng form either sa direkta sa BIR o sa website namin www.bir.gov.ph para bago mag-April 15 makapag-file na kayo, makapagbayad na po kayo ng income tax return. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Attorney James Roldan ng BIR. Thank you po. Yan, ang dami natin natutunan, no? Magbayad ka na. Okay. Especially, ang dami natin mga newly grads na papasok na rin siyempre sa workforce, trabaho na rin sila. So, mahalaga lamang yung sinabi ni Sir kanina na sobrang mahalaga magbayad ng buwis kasi ang laking ambag nito sa development ng ating bansa.